ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may gusto ang isang tao ay gagawin niya ang lahat para makuha lamang ito. Pero minsan ay may mga bagay na hindi na dapat ipinaglalaban at wala na rin saysay na ipanalo pa. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin makuha mo lamang ang bagay na iyong gusto? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko, iwasan ko raw masangkot sa magulo at komplikadong sitwasyon. Kasi mahirap na raw lusutan yon at sigurado ako na ako lang din ang mapiperwisyo. Pero minsan ay mahirap labanan ang sarili lalo na kung gustong gusto mo ang isang bagay o tao. Kahit na alam mong pangit sa paningin ng iba ay gagawin mo pa rin. At yan ang napagdaanan ko sa kwento na gusto kong ibahagi sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago ako mag-umpisa, itago nyo na lang po muna ang pangalan ko sa pangalang Martus. Kaka 31 ko lamang nitong August at taga Mandaluyong. Nagtatrabaho ko sa isang BPO company at wala pang sariling pamilya. Pero noong 29 years old ako ay nagkaroon ako ng girlfriend na mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 23 years old siya noon, na itago na lang natin sa pangalang Bridget. Naging magkatrabaho kami at doon na rin nagkakilala. Maganda si Bridget, kalog at palatawa. Bagay na nagustuhan ko sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ay nag-alangan pa rin po ako na i-pursue yung feelings ko sa kanya. Dahil nga sa age gap namin, Papa Dudut. Kuya, ako to, si Pio. Pasok ka, bukas yung pinto. Sige, salamat. May kailangan ka ba? Wala naman. Pero napansin ko kasi na kanina ka pa nandito sa kwarto mo. May problema ba doon? Rest day ko naman ngayong araw, di ba? Wala naman. At alam ko namang rest day mo. Baka nasanay lang ako na lagi kang lumalabas tuwing ganitong araw. Alam mo na, para makipag-date. Mag-happy-happy. Ang tagal na nun, bro. Parang kaedad mo pa ako eh. Ilang taon ka na nga ba ulit? 25. Ayun, so bale 4 years ago pa yun. Tsaka may girlfriend pa ako nun. Ngayon wala naman ako mailalabas. Kayo lang nila mama at papa pag gusto nyong gumala. Grabe, 4 years ka na palang single. Hindi ka ba nabobore? Bakit naman ako mabobore? Sarap kaya sa pakiramdam na walang sakit ng ulo. Hindi naman lahat ng babae ay sakit ng ulo. Hindi ko naman nila lahat. Tsaka wala akong sinabing sakit sila ng ulo, no? Ang punto ko rito yung pakikipagrelasyon mismo. Kung ganyan tingin mo sa pakikipagrelasyon, ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo na nang iwan sa'yo dahil nabuntis ng ibang lalaki. Tama ba? Bakit naman siya napasok sa usapan? Happily married na yung tao. Alam ko, pero alam ko rin na nasaktan ka talaga ng gusto dahil sa nangyari. Kahit naman ako, galit pa rin sa ex mong yun. Ang tagal-tagal nyo na, kasal na lang kulang sa inyo pero hindi ka pa niya nahintay. Hindi rin naman siya sigurado kung may hinihintay siya noong mga panahong yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kasi ako handang magkaroon ng sariling pamilya. 25 pa lang kami noon. Para sa akin bata pa yon at gusto ko pang i-enjoy yung mga panahong kami pa lang yung magkasama. Kaso gusto na niya magkaanak kami. Ilang beses kong sinabi na ayoko pa. Kaya siguro naghanap siya ng iba. Talaga? Hindi ko alam yan ah. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko pa kasi matanggap na may kasalanan rin ako noon. Galit na galit pa naman ako sa kanya. Sinisi ko rin siya pero kung naging handa lang sana ako, hindi siya maghahanap ng ibang lalaki. Hindi niya ako iiwanan. Mahirap naman kasing pilitan na maging handa ka. At least, honest ka na ayaw mo pa. Siguro, hindi lang talaga kayo yung itinadhana sa isa't isa. Bakit ba napunta sa aming dalawa yung usapan? Alam nga namang sa aming dalawa. Kayo yung mag-ex, di ba? Ex na nga, di ba? Past is past. Huwag na nating pag-usapan kasi tapos na yon.
Pero wala ka pa ba talagang nagugustuhan? Ha? Kung wala ka pa ba akong nagugustuhan? Actually, meron na. Sabi na eh. Pero komplikado kasi… Pamilyado. Naku, lagot ka kay na mama at papa. Sira! Patapusin mo muna ako, pwede? Sorry na, na-excite lang. Sige na, dali. Bakit komplikado? Kasi katrabaho ko siya at mas bata siya sa akin. Gaano ka bata? 23 years old. Bale, 6 years age gap namin. Grabe ka naman. Yung iba nga dyan, more than 6 years, ayos lang. Walang problema. Saka adult na yung 23 ha. Hindi na yun alagaing bata o menor de edad. Yung tungkol naman dyan sa trabaho nyo, uso naman yan eh. Make sure lang na hindi maaapektuhan ng love life nyo yung mismong trabaho nyo. Kasi dyan ka sasabit. Sa bagay, marami nga doon lantaran pa yung pakikipagrelasyon. Wala namang sinasabi ang management. Basta hindi ka lang papatol sa may asawa. Walang problema dun. May kasabihan nga na age doesn't matter, di ba? Oo. Saka ngayon ka na lang ulit nagkagusto sa isang tao. 4 na taon ka ng single. Malay mo, siya na pala yung the one. Tapos pinalagpas mo lang kasi natatakot ka o nag-aalinlangan ka. Wala naman ako nakikitang problema. Papadudot doon ko na-realize na tama naman ang mga sinabi ng kapatid kong si Pio. Ang tagal na rin simula nung huling beses ako nagkaroon ng girlfriend. Na-trauma kasi ako sa ex ko kaya umiwas muna ako sa pakikipagrelasyon. Pero tumanda na ako. At gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Kaso hindi yata ako swerte sa mga kaedad ko. Pero dahil nga mas bata sa akin si Bridget ay ayoko naman siyang madaliin na magkaanak na kami. Gusto ko munang sulitin ang mga pagkakataon na kami lang ang magkasama bilang magkasintahan. Kaya nga tinuloy ko na rin ang panliligaw sa kanya. Tulad ng sinabi ko ay nagustuhan ko kay Bridget yung ugali niyang palatawa at kalog. Kapag kasi stress na yung team namin ay nananatili siyang positibo kaya naman nahawahan niya ng pagka-good vibes ang mga kasamahan namin. Sa kabila ng lahat ay lumaki sa isang tradisyonal na pamilya si Bridget kung saan ay kailangan ko munang makilala ang parents niya bago niya ako sagutin sa panliligaw ko. At bilang lalaki na seryoso naman sa intensyon at nararamdaman ko sa kanya, ay pumayag akong pumunta sa kanila para makilala ang magulang niya. Doon ko nga nakilala ang Mama Ingrid niya na mag-isang nagpalaki sa kanya, Papa Dudut. Ilang taon ka na nga ulit, Martos? 29 po. Ganun ba? Hindi halata sa itsura mo, ha? Salamat po. Sabi sa'yo, ma, mukhang bata pa rin si Martos eh. Hindi naman ako tutol kahit na ano pang itsura niya, anak. Lalo na kung gusto mo at mahal mo yung isang tao. Pero syempre, kailangan makilala ko muna kung sino yun. Salamat po. The best talaga kayo. Ikaw ba, Martos? Wala ka pang asawa? Di ba sinabi ko na po na single siya? Gusto ko pa rin kumpirmahin sa kanya mismo, no? Nako, wala po akong asawa. Anak? Wala rin po. Jowa? Yung anak niyo po, kung sasagutin niya ako. Hoy, baka makurot ako ni mama. Kukurutin talaga kita, ang harot-harot mo. Sorry na po, si Martos kasi. Pasensya ka na kung ganito ako magtanong. Ayoko lang kasi mapunta sa maling lalaki tong unika iha ko. Alam mo kasi, nag-iisang anak ko yan sa pagkadalaga. Kaya mahal na mahal ko yan. Nakwento nga po ni Bridget na kahit wala siyang papa, sapat na raw po yung pagmamahal na galing sa inyo. Oo, kasi binuhos ko talaga sa kanya lahat-lahat ng pagmamahal ng dalawang magulang kahit na nag-iisa ko. Kaya nga mahal na mahal ko si mama kasi never na rin siya nag-boyfriend o nag-asawa. Talagang nakafocus na lang siya sa pagpapalaki niya sa akin. Ganun ba? Nakakabilib naman yun. Nung pinanganak ko kasi si Bridget, 17 years old pa lang ako. Wala pa akong alam sa pagiging nanay. Tapos hindi pa ako pinanagutan nung nakabuntis sa akin. Hindi ko na rin hinabol. Baka tumanda ako ng maaga.
Hinayaan ko na lang at sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko lahat, mapalaki lang ng maayos yung anak ko. Hindi na rin ako nag-boyfriend o nag-asawa kasi natatakot ako na baka mangyari sa kanya yung mga napanood ko noon sa balita. Yun bang ginagawa ng masama ng mga stepfather yung anak-anakan nilang babae? Ayokong mangyari yun kay Bridget. Mas kakayanin ko pang mabuhay ng walang lalaki kesa mawala o mapahamak ang anak ko. Hindi naman po lahat ng lalaki, ganun. Saka malaki na ako. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang na pag nagkaasawa ako o nagkaroon kami ng pamilya ni Martus, bubukod na kami tapos maiiwan na lang kayong mag-isa dito sa bahay. Kaya baka panahon na para tumanggap kayo ng manliligaw para makasama niyo pagtanda. Kasasabi ko lang na kaya kong mabuhay ng walang lalaki. Saka ayoko na magkaanak. Tanda-tanda ko na para magbuntis at mag-alaga ng bata, no? Grabe naman sa matanda. Hindi nga po halata sa itsura nyo. Bakit ba napunta sa akin yung usapan? Di ba dapat tungkol to sa inyo ni Martos? Ayaw nga po, no? Okay lang po yun. Naaaliw naman akong panoorin yung pagbabangayan nyo. O siya, basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo sasaktan, lolokohin o paiiyakin ng anak ko. Kasi pag nangyari yon, ako talagang makakalaban mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo tita, pinapangako ko po na mamahalin ko si Bridget. Hindi ko siya paiiyakin o lolokohin at aalagaan ko po siya. Dahil sa mga sinabi mo na panatag na ako na nasa mabuting lalaki ang anak ko. Naman eh. Bakit ba? Siyempre anak kita at mahal kita. Walang ina ang gustong mapahamak ang anak niya. Papadudot, hindi halatang nasa 40 years old na ang nanay ng girlfriend ko dahil maganda pa rin ito at mukhang bata. Sa unang tingin ay akalain mong magkapatid lamang sila. Hindi rin ito makalumang tao o yung bang old-fashioned, lalo na sa pananamit at pagsasalita. Kaya nga nakampante ako lalo na nang ipaliwanag ko naman sa kanya ng mabuti ang intensyon at nararamdaman ko para sa anak niya. Masaya rin si Bridget na makitang panatag ako sa mama niya. Nagpatuloy ang sandali na yon na puno ng kwentuhan at nagtapos yon na masakit ang pangako dahil sa kakatawa. Nakakaaliw kasi si Tita Ingrid kapag nagkikwento siya ay sinasamahan niya pa ng aksyon para daw damang-dama. Lalo tuloy akong natatawa at natutuwa. Bago matapos ang gabing yon ay nagpasalamat sa akin si Tita dahil sa wakas ay meron na raw matinong manliligaw ang anak niya. Nakwento kasi niya na puro na lang daw isip bata ang mga ipinapakilalang lalaki sa kanya ni Bridget. Kaya medyo alanganin siya nung umpisa. Pero ngayon na nakilala niya ako ay mukhang nakampante na si Tita sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng sumunod na araw ay sinagot na ako ni Bridget. Kaya naman masayang masaya ako. Lagi na rin akong pumupunta sa bahay nila dahil ini-invite ako ni Tita Ingrid. Gusto raw niya ako na makaklose lalo na at kasintahan ko na ang anak niya. Wala namang problema sa akin kasi hindi naman siya masungit at hindi rin intimidating. Sa katunayan ay masaya ako at excited kapag pumupunta sa kanila. Kitang-kita ko kasi ang tiwala at approval niya sa relasyon namin ng kanyang anak. Mabilis na lumipas ang 2 buwan ay lalo kong nakilala ang ugali ni Bridget. Nandun pa rin naman ang mga bagay na nagustuhan ko sa kanya tulad ng pagiging positibo, masayahin at kalog. Pero na-realize ko na napaka-energetic niya at extrovert. Samantalang ako ay introvert kaya aminado ako na may mga pagkakataon na hindi ko matapatan ang energy niya. May mga bagay kasi siyang gustong gawin na hindi ko naman gusto papadudot. Halimbawa, yung lumabas kasama ang mga kaibigan niya na hindi ko naman kaedad. Pinagbigyan ko na siya isang beses pero namihasa naman siya. Magkaiba ang description namin ng fun kasi may mga bagay din akong gusto na ayaw din naman niya papadudot.
Masama na yung ubo mo Patingin ka na kaya sa doktor. Ayos lang ako. Naambunan kasi ako kahapon kaya eto, inuubo ako. May sipon na nga rin ako Hala, baka may lagnat ka na rin yan. Wala pa naman pero masama na pakiramdam ko. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kanina pa. Inaantok na nga ako Baka kailangan ko lang ng pahinga. Mabuti pa nga. Basta, babalik ako rito para i-check ka Magluluto si mama ng sopas para may makain ka pagising mo. Sige, salamat. Alis na ako. Dumaan lang ako para kumustahin ka. Magbabasketball muna ako. Pagaling ka. Okay, salamat. Ay, makatulog na muna. Bakit kaya tumatawag si Bridget? Hello? Hello, bebe ko? Di ba sabi ko wag mo akong tawagin ng ganyan? Ikaw naman, ang KJ mo Ang cute-cute kaya ng bebe ko. Anong gusto mo? Lovey-dovey? Mas lalong ayoko. Ganyan ba talaga ang matatanda? Parang walang katamis-tamis sa katawan? Okay na sa akin yung mahal. Ayoko nun, masyadong common. Sige, bahala ka na. Salamat, bebe ko. Ay, may iba tayo. Tumawag na ako kasi di ka sumasagot sa text and chats ko Akala ko ba nasa inyo ka lang? Oo nga. Masama lang pakiramdam ko kaya di ko kayang mag-phone. Sumasakit mata ko pag tumitingin matagal sa screen kahit naka-on na yung reading mode. Ganun ba? Sayang naman yung araw kung nandiyan ka lang sa bahay nyo. Mabuti pa samahan mo na lang ako. Sinabi ko na masama nga pakiramdam ko, di ba? Inuman mo na lang yan ang gamot. Uminom na ako. Pero saan ka na naman ba pupunta? Makasaan ka naman? Nakalimutan mo na Nagpaalam ako sa iyo kagabi. Sorry, lutang lang. Sabi ko magbabar hopping kami ng former high school classmates ko. Tuloy naman yun pero nagsabi kasi sila na isasama daw nilang mga jowa nila. Sa lagay ako lang walang kasamang jowa mamaya. Pero… Sige na, sumama ka na. Sige ka, manlalalaki ako para lang may mapakilala sa kanila. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kaya nga sumama ka na. Mamaya pa naman yun, mga 8:00. Pwede ka pang matulog para makapagpahinga ka. Mag-alarm ka na lang pero gumising ka ng mga 6:00. Bakit naman ang aga? Siyempre, susunduin mo pa ako dito sa bahay, no? Hindi ba talaga pwedeng hindi ka pumunta? Hindi saka nakauuna ako. Matagal na namin yung pinlano kasi di nagbabangga mga schedule namin. Ayoko naman mag-back out. Saka para maipakilala na rin kita sa kanila. Hindi ko pa ba sila nakilala? Ang dami ko na kasing minute na mga kaibigan at dating kaklase mo. Kaya nalilito na ako. Hindi pa. Bagong batch sila. Classmate ko sila nung second year high school. Yung nakilala mo, classmate ko nung third year. Ah, ganun ba? Oo, kaya asahan kita mamaya I love you, bebe ko. I love you too. Bakit walang bebe ko? Sige ka, tampo ko. I love you too, bebe ko. Huwag ka na magtampo. Okay, see you later. Papadudot mukhang seryoso si Bridget nang sabihin niya sa aking manlalalaki na lamang siya kapag hindi ko siya sinamahan sa bar hopping nila. Natakot ako at naisip ko na mabuti na rin na nandun ako para mabantayan ko siya. Kaya nga kahit masama ang pakiramdam ko ng araw na yon ay sumang-ayon na lamang ako sa gusto ng girlfriend ko. Turns out na nagpakalasing siya ng gabing yon at ako ang naging bantay niya. Antok na ako noon pero nilabanan ko dahil kailangan ko pa siyang intindihin. Ayaw pa nga magpaawat ni Bridget sa pag-inom ng gabing yon. Kung todo sayaw din siya sa dance floor at ako na lang ang nahiya sa mga pinaggagawa niya. Nainis din ako kasi pinagpipiestahan siya ng mga kalalakihan habang kumikembot na may kasama pang patuwad-tuwad. Kaya nga kahit na naggalit na siya sa akin at kamuntik na kaming mag-away, ay inawat ko na siya at niyayang umuwi na sa kanila. Sa bahay nila ay alalang-alala na naghihintay ang mama niya. Magkatulong kami ng mama ni Bridget na ipasok siya sa kwarto niya at ihiga sa kama, papadudot.
namang bata ka? Bakit ka nagpakalasing? Hindi na po ako bata, Ma. 23 years old na po ako. Bata pa rin yun, no? Pasalamat ka andun si Martos para bantayan ka. Pero sana hindi ka pa rin uminom ng marami. Pagbigyan niyo na ako. Minsan lang naman kami magkita-kita ng mga high school classmate ko eh. Ang akin lang naman, paano kung mapahama ka dahil dyan sa kalasingan mo tapos… Kasama ko naman po si Martus. Siya po nag-alaga sa akin, kaya huwag na kayong mag-alala. Safe na safe po ko na nakauwi dito sa bahay. Hindi ka na nahiya sa boyfriend mo? Bakit naman po ako mahihiya? Isabi niyo nga po, boyfriend ko naman. Kahit na. Ano na lang ang sasabihin niya sa'yo? Nalasinggera ka? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Huwag na po kayo masyadong magalit. Sige kayo, baka tumaas yung presyon nyo. Ma, bukas nyo na lang po ako sermonan. Inaantok na ako. Ay! Ewan ko sa'yo! Mukhang tulog na po yata si Bridget, tita. Oo nga eh. Marami ba talaga ang nainom niya? Medyo po. Ayaw pa nga niya magpaawat eh. Inaaway pa ako pero sabi ko umuwi na kami dahil baka nag-aalala na rin kayo. Nag-aalala na talaga ako kasi anong oras na oh? Tapos hindi man lang nagtitext sa akin. Yung huling text nung nakarating na kayo doon. Tapos wala na. Sorry po tita. Hindi na rin ako nakapag-text sa inyo kasi sumasakit ulo ko pag matagal nakatutok sa screen ng cellphone. Tapos binabantayan ko na rin si Bridget nung nagsimula na siyang magpakalasing. Ayos lang yon. Hindi mo naman responsibilidad na i-update ako. Responsibilidad yon ng anak ko kasi nanay niya ako. Saka kahit paano kampante naman ako dahil kasama ka niya. Buti nga po sumama ako kahit na masama yung pakiramdam ko. Mahirap na, baka mapano pa si Bridget. Anong sabi mo? Masama ang pakiramdam mo? Opo. Hawakan ko nga ang noo mo. Pakiramdaman ko kung may lagnat ka. Sige po. Naku, mainit ka nga. Sorry po, labas na lang po muna ako. Doon ka lang sa sala. Huwag ka na munang umuwi kasi baka mapano ka pa. Nakakahiya naman po. Sa akin ka pa talaga mahihiya. Para namang ibang tao ka pa, boyfriend ka ng anak ko. Saka 2:00 na ng madaling araw. Alanganing oras na yan. Dito ka na lang matulog. Doon ka sa sofa. Malapad naman yon at saka malambot. Sigurado po ba kayo? Kasi pwede naman ako mag-book ng sasakyan. Oo, sigurado ako. Huwag ka na mag-book. Baka wala rin namang dumating. Ang gawin mo, magsabi ka na lang sa mga magulang mo o sa kapatid mo na dito ka na muna makikitulog sa amin. Para naman hindi sila masyadong mag-alala. Sige po, salamat po. Ako nga ang dapat magpasalamat kasi ligtas mong naihatid sa bahay tong anak ko. Sana wag kang magsawa sa kanya kasi hindi naman yan ganyan kapasaway. Baka naimpluwensyahan lang ng mga barkada kaya medyo tumitigas ang ulo. Pero pagsasabihan ko na lang siya pag nahimasmasan na. Nakikinig naman yan sa akin. O sige na, pumunta ka na dun sa sofa. Dadalhan na lang kita ng unan sa kakumot. Aasikasuhin ko lang muna si Bridget tapos pupuntahan na kita doon. Okay po. Salamat po ulit. Walang anuman. O siya, mauna ka na ron. Susunod ako doon sa sala. Papa Dudut, hindi maganda o gaga sa pagpapasalamat sa akin si Tita Ingrid dahil ligtas kong naihatid sa bahay nila ang anak niya. Masaya naman ako kasi alam kong nagampanan ko ang pagiging boyfriend ko kay Bridget. Pero dahil sa mga nangyari, lalong sumama ang pakiramdam ko ng gabing yon. Bagay na napansin naman ni Tita, kaya hindi na niya ako pinauwi pa. Sa halip ay pinagpahinga na lamang niya ako at pinatulog sa sofa nila sa sala. Pagkatapos niyang asikasuhin ang anak niya ay ako naman ang inasikaso niya. Binigyan ako ng gamot ni Tita Ingrid pagkatapos kong kainin ang niluto niyang mainit-init na sabaw. Pinagalitan pa nga niya ako kasi pinabayaan ko raw ang sarili ko. Pero nabanggit ko sa kanya na umaga pa lamang ay masama na ang pakiramdam ko at napasama lamang dahil sa paglabas namin ni Bridget. Kahit na hindi ko naman sinisisi ang girlfriend ko ay malaking factor pa rin ang pamimilit
at pangungonsensya niyang samahan ko siya dahil may gagawin siyang hindi maganda pag hindi ko siya sinamahan. Mabuti sana kung hindi niya alam pero sinabi ko rin naman sa kanya na masama nga ang pakiramdam ko. Kaya si Tita Ingrid na lamang ang humingi ng dispensa sa ginawa ng kanyang anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago ako natulog ng gabing yon ay mukha ni Tita Ingrid ang huling nakita ko. At mukha rin niya ang unang bumungad sa akin paggising ko. Naramdaman ko rin ang malamig niyang palad na sinasalat ang noo ko kaya nagtulog-tulugan muna ako at hinintay na matapos siya. Buti hindi niya napansin na gising na talaga ako ng mga oras na yon. Nang masigurado niyang buwaba ng lagnat ko ay masaya siyang pumunta sa kusina para magluto ng almusal namin. Bumangon na rin naman ako pagkalipas ng ilang minuto. Nauna na kaming kumain ni Tita Ingrid kasi masarap pa ang tulog ni Bridget. Nangako siya sa akin na sisermonan niya ang girlfriend ko pagising. Pero sinabi kong huwag na lamang. Kasi siguradong masakit pa ang ulo noon, baka sumakit din pati ang tenga. Nagkatawanan na lamang kami ng mama niya bago pinagpatuloy ang pag-aalmusal. Bago ako umalis sa bahay nila, Papa Dudut, ay nagising na si Bridget. Pero hindi ko siya nakausap ng matino dahil lutang pa siya at may hangover. Kaya ang nangyari, natulog na lamang siya ulit pagkatapos ko siyang pakainin. Nang sumunod na araw ay hindi man lang nagsorry sa akin si Bridget sa pagsama niya sa akin kahit na masama ang pakiramdam ko. O magpasalamat man lang dahil naihatid ko siya ng ligtas sa bahay nila. Mabilis na lumipas ang 3 buwan habang lalo kong nakikilala ang girlfriend ko ay unti-unti kong nare-realize na hindi pala talaga kami compatible sa isa't isa. Bukod sa ugali niyang napakaisip bata, walang konsiderasyon at happy-go-lucky ay mukhang hindi naman niya talaga ako mahal. Paano'y lagi na lamang niya akong tinatakot na manlalalaki siya para masunod lamang ang gusto niya. Tapos may pagkakataon na parang hindi boyfriend ang turing niya sa akin sa harap ng mga barkada niya. Mas madalas ay alalay o utosan at hindi ko na yon nagugustuhan pa, Papa Dudut. Hindi ka ba nabobore? Hindi naman, bakit? Ako kasi nabobore. Ang boring dito sa bahay since umalis si Mama. Buti na lang naisipan kong papuntahin ka. Pero kabilin-bilin na ng mama mo na huwag tayong gagawa ng milagro rito. Si Mama talaga napaka-KJ. Hindi na naman ako bata. Saka ano kung mabuntis mo ko pag ginawa na natin yung sinasabi niyang milagro? Willing naman ako magpakananay sa magiging baby natin, no? Mas mabuti pa rin na sundin mo yung mama mo kasi alam niya ang tama at mali. Kung makapagsalita ka naman. Bakit? Ayaw mo pa bang magka-baby tayo? Bridget, kita mong may ginagawa ako, di ba? Oo. At kanina ka pa nga nakatutok dyan sa laptop mo. Ano ba yan? Thesis ng bunso naming kapatid, pinuproofread ko. Ang boring naman yan. Hindi naman. Interesting nga yung study nila eh. Gusto mo bang malaman? Ayoko nga. Graduate na ako dyan, no? Ayoko na yung balikan. Okay. Alam mo, napapansin ko, wala ka ng time sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nandito nga ako sa bahay niyo kahit na sinabi ko naman sa'yo na may gagawin ako. Mas uunahin mo pa yan kaysa sa akin ng girlfriend mo? Pupuntahan naman kita pero hindi ka makapaghintay. Gusto mo pag nagsabi ka na pumunta ako rito, ura-ura darating ako. At kasalanan ko pa pala ngayon Sige, sa susunod ibang lalaki na lang papupuntahin ko dito sa bahay. Gawin mo na yung thesis ng kapatid mo. Alam mo ikaw? Napapansin ko lagi mo na lang akong tinatakot na manlalalaki ka kapag hindi ko pinagbibigyan mga gusto mo. Gagawin ko talaga yon at hindi ako manghihinayang sa'yo, no? Anong sinabi mo? Sabi ko, manlalalaki ako at hindi ako manghihinayang na iwan ka kasi ang boring mo palang maging boyfriend. At ako pa talaga yung boring?
Palibhasa ikaw, hindi ka marunong pumirmi sa isang tabi. Gusto mo laging umaalis, umiinom at gumigimik. Anong masama doon? You only live once, kaya live life to the fullest. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat ganyan yung mindset mo. Anong gusto mo maging mindset ko? Yung katulad sa'yo? Laging nasa bahay? Minsan lang lumabas? Mahilig magbasa ng libro? In short, boring na tao. Nung una pa lang naman alam mo na ganyan yung personality ko. Pinilit ko naman mag-adjust simula nung maging girlfriend kita. Pero ikaw yung hindi marunong mag-adjust para sa akin. Akala mo kasi kapag pumirmi tayo sa bahay, nakakulong na tayo. Ganun naman talaga yun. Palibhasa, matanda ka na, kaya ganyan ka mag-isip. Anong sinabi mo? Matanda ka na, kasi ganyan yung mga kilala ko matatanda. Gusto na lang sa bahay, ayaw nang lumabas kasi nakakapagod daw at gagastos na naman. Grabe, bakit ba ngayon ko lang na-realize yun? Magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Siguro nga tama ka, pero pagod na ako mag-adjust para sa'yo. Di wag, hindi ka naman kawalan. Kaya ko sarili ko, aalis ako. Bahala ka dyan. Saan ka naman pupunta? Wala ka na doon. Total ayaw mo naman akong samahan. Diyan ka na lang sa thesis ng kapatid mo hanggang mamuti mata mo. Papadudot umalis si Bridget ng bahay nila at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hinayaan ko na lamang siya dahil baka kailangan namin ng space sa isa't isa. Pero hindi na rin naman ako nakapag-concentrate sa ginagawa ko pag alis niya. Marami ako naisip ng mga oras na yon. Una na doon yung sinasabi niya na mga kaibahan namin dahil sa pagitan ng aming mga edad. At kasama na rin doon yung hindi ko masabi sa kanya na namumuong feelings ko sa mama niya. Kahit na mag-ina sila, magkaiba sila sa kilos at pananalita. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na mahulog kay Tita Ingrid. Malumanay kasi itong magsalita, maalaga at hindi ako itinuturing na alalay. Noong una ay pinigilan kong lumalim ang nararamdaman ko para sa mama niya. Kasi alam kong mali yun, pero nakita ko na lamang ang sarili ko na gusto ko na si Tita Ingrid ng higit pa kay Bridget na siyang girlfriend ko. Pero hindi ako tanga para aminin yon sa kanya noong nagkaroon kami ng mainit-init na pagtatalo. Pagkatapos noon ay humingi ako ng cool off kay Bridget dahil gusto ko munang makahinga sa relasyon namin. Posible kasing napapagod lamang ako o naguguluhan sa nararamdaman ko. Wala namang ginawang kakaiba si Tita Ingrid para ako magkagusto sa kanya. Kaya alam ko na ako lang ang may issue rito. Baka nga ako lang talaga yung may gusto sa kanya at anak lang ang turing niya sa akin. Dahil sa mga nangyari, ilang araw akong nag-work from home pero ang totoo ay iniiwasan ko lamang talagang makita si Bridget. At napansin na nga ng kapatid kong si Pio na may pinagdadaanan ako, Papa Dudut. Buti pwede mag-work from home sa inyo kahit hindi na pandemic, no? Hindi naman mahigpit sa amin. Tsaka basta nagagampanan mo yung trabaho mo ng maayos, walang kaso kahit nasaang lupalop ka pa nagtatrabaho. Naks naman! Lipat na lang ako sa inyo, kuya. Change career na ako. Sira. Joke lang. Yung totoo, pumunta talaga ako rito sa kwarto mo para makipagkwentuhan since tapos na naman duty mo. Kilala kita. Hindi mo lang basta gustong makipagkwentuhan. Sige na, ano ba talagang kailangan mo? Hindi naman kita uutangan eh. Hindi ko naman naisip yun. Masyado kang mapanghusga. Siyempre. Ano na nga kasi yung kailangan mo? Break na ba kayo ni Bridget? Hindi pa. Hindi pa? Bakit parang alanganin naman yung sagot mo? Hindi pa kami break. Pero humingi ako ng cool off. Cool off? Papunta na rin yun sa breakup. Unofficial pa nga lang. Mukhang tama ka nga. Hindi ko na kasi alam kung paano pa magsisimula ulit sa relasyon namin. Ano ba kasing nangyari? May ginawa ba siya sa'yo? Bukod dun sa mga nakwento ko na ugali ni Bridget, wala naman na. So far, hindi pa niya tinutuloy yung panlalalaki niya. Talaga? Baka naman magaling lang siyang magtago. Hindi ko alam. Pero tingin ko ako talaga may problema sa amin eh. Imbis kasi na ayusin ko yung relasyon namin, parang gusto ko na lang tapusin. Wag mong sabihin na ikaw talaga yung may iba ha. Naku, kuya.
Wala naman akong iba, pero may gusto na akong iba. Kaya lang komplikado. Ayan ka na naman. Hilig mo talagang ilagay yung sarili mo sa komplikadong sitwasyon. Alam ko namang pagagalitan niyo ako nila mama, kaya nga pinipigilan ko na makagawa pa ng mas malalang bagay. Kanino ka ba kasi nagkagusto? Kilala ko ba yan? Oo, kay Tita Ingrid. Sa nanay ng girlfriend mo? Oo. Naloko na. Kaya nga. Pero bakit naman nagkaganon? Yung totoo, ang laki ng kaibahan nila ni Bridget. Doon ko na-realize na hindi kami compatible ng anak niya. Kasi mas gusto ko yung mindset ng nanay niya. Napaka-mature mag-isip ni tita. Bukod doon, maalaga pa siya at maalalahanin. Malayong malayo kay Bridget na kulang na lang gawin akong utusan niya. Mahilig pang mamilit na gawin ko yung isang bagay na gusto niya kahit na ayaw ko. Pero alam mong mali na magkagusto sa nanay ng girlfriend mo. Kaya tigilan mo yan. Alam ko naman yun. Kaya nga humingi ako ng cool off kay Bridget para mapag-isipan ko kung ano yung tamang gawin. Wala rin naman silang alam tungkol sa nangyayari sa akin. Ikaw lang ang pinagsabihan ko. Salamat kasi sinabi mo. Para kahit paano, mapayuhan kita. Ipapaalala ko lang sa'yo na kung kaya mo pang umalis sa sitwasyon na yan, umalis ka na. Huwag ka nang sumugal kasi alam mong matatalo ka lang. Saka magulo yan. Huwag mong sirain yung relasyon ni Bridget sa mama niya. Huwag mo silang pag-awaying mag-ina. Ayoko rin naman mangyari yon kasi mahal na mahal nilang isa't isa. Kaya nga ikaw na lang yung lumayo. Yun yung tama na pwede mong gawin. Tungkol naman kay Bridget, mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Aminin mo na hindi mo na siya mahal. Tapos maghiwalay na kayo. Kalimutan mo na rin yung mama niya. Wag mo nang kakausapin si Tita Ingrid kahit na siya pa yung mag-insist sa'yo. Kasi pag ginawa mo yun, baka lalo mong mailagay yung sarili mo sa mas komplikado pang sitwasyon. Tandaan mo yung kabilin-bilinan sa atin ni Mama. Wag nating ilalagay ang sarili natin sa komplikadong sitwasyon dahil tayo lang din yung mahihirapan. Minsan, may mga feelings na hindi na dapat pinipursue. Papa Dudut, pagkatapos ng usapan namin yon ni Pio ay aaminin kong naliwanagan ako sa tama at dapat kong gawin. Bigla ko naalala ang payo sa amin ni Mama tungkol sa huwag naming ilagay ang sarili namin sa komplikado at alanganing sitwasyon. Kaya nga matapos pa ang isang buong araw na pag-iisip ay nakapagdesisyon na akong tuluyan ng hiwalayan si Bridget. Alam ko rin kasi na hindi na rin mag-workout ang relasyon namin dahil magkaiba kami. At alam din niya yon kaya pumayag na lamang siya. Pagkalipas ng isang linggo ay nakita ko sila na noong kaidaran niyang lalaki na taga-kabilang department. At makalipas nga ang 6 na buwan ay nag-resign na siya sa pinagtatrabahuhan namin matapos mabuntis. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako at contented sa buhay kahit na single ako. Wala akong pinagsisisihan, Papa Dudut, sa desisyon kong tapusin ang relasyon namin ni Bridget at hindi i-pursue ang nararamdaman ko sa mama niya. Alam ko kasi na posible kong masira ang relasyon nilang mag-ina at ayaw ko namang gawin yon sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga masasabi ko na proud ako sa sarili ko dahil nagawa kong umusad nang walang nasasaktang ibang tao. At kung sakali naman na pagkalooban ako ng panibagong pagkakataon na magmahal muli, hiling ko sa Diyos na gabayan at tulungan kami upang mas maging matatag ang relasyon namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Umaasa po ako na kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martus. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1